Si Ryuto ay isang taunang lalaki na nag-aksaya ng kanyang buhay sa panunood ng kanyang crush mula sa mga anino. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mapilitan siyang umamin sa kanya matapos matalo sa isang taya, na nagbukas ng pagkakataon. Nagsimula ang lahat sa panunood ni Ryuto kay Rona, na nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan na sina Nicole at Akari na parang obsessed na taunang lalaki. Pakiramdam niya ay mapalad siya na naligay sa parehong klase sa kanya, dahil ngayon ay magkakaroon siya ng higit pang mga mental na imahe para sa kanyang pang-araw-araw na mga sesyon. Habang pinapanood siya at namumula na parang tulala, narinig niya ang tatlong walang silbing mga lalaki na nag-uusap kung paano nila gustong i-date si Rona. Kahit papaano ay naniwala ang tatlo na mahalaga sila sa kwento, at magkaroon ng pagkakataong makipag-date kay Rona. Ayon sa isa sa kanila, si Rona ay nagpapalit ng nobyo tulad ng pagpapalit niya ng kanyang wardrobe, dahil hindi siya makontento sa isang lalaki ng napakatagal. Hindi na nagulat si Ryuto sa kanilang sinabi dahil narinig na niya ito mula pa noong unang taon nila, at sa totoo lang, wala siyang masyadong pakialam dito. Hindi niya nakita ang pangangailangan, dahil ang isang masamang talunan na tulad niya ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon sa 1,000,000 taon na kaibiganin si Rona. Habang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito, napagtanto niya na ang tanging nakausap niya sa paaralan ay ang kanyang mga kapwa talunan na sina Makino at Rico. Pagkatapos, humarap sa kanya si Rona at tinanong kung pwede niyang hiramin ang lapis niya, na ikinagulat niya. Habang ginagamit niya ang lapis, napansin niya na ang kanyang mga asset ay talagang nakakaagaw pansin. Ang maruming pag-iisip niya ay nagnanais na hawakan ito, ngunit ang kanyang katwiran ay pumalit, at siya ay umiling upang alisin ang mga kaisipang iyon. Nang matapos ni Rona ang kanyang lapis, nagpasalamat siya at ibinalik iyon sa kanya na may ngiti na nagpa-fall sa kanya ng todo. Kinabukasan sa panahon ng tanghalian, habang tinatalakay nila ang live stream ng video game na pinanood nila noong nakaraang araw, hindi nagtagal ay nalipat ang kanilang pag-uusap sa kanilang paparating na pagsusulit, na naging dahilan upang malungkot ang mga lalaki dahil maaaring bawiin ng kanilang mga magulang ang kanilang mga pribilehiyo sa paglalaro kung sila ay bumagsak. Sinikap ni Ryuto na tiyakin sa kanila na magiging maayos ang lahat, ngunit hindi nagtiwala ang mga lalaki sa kanyang mga salita dahil palaging maganda ang kanyang mga marka. Dahil dito, idineklara nila na kung sino ang may pinakamataas na marka pagkatapos ng mga pagsusulit ay kailangang gawin ang anumang sinabi ng taong may pinakamababang grado. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap nila ang kanilang mga graded na papel, at gaya ng inaasahan mo, ang chubby guy na si Rico ang may pinakamababang marka. Dahil si Ryuto ang may matataas na grado, ipinaalala nila sa kanya ang kanilang kasunduan, at sinabi ni Rico na ang parusa niya ay ang magtapat ng kanyang nararamdaman sa babaeng gusto niya. Ito ay dahil gusto nilang malaman ni Ryuto kung ano ang ibig sabihin ng hit rock bottom, at kung ano ang mas mahusay na paraan upang gawin iyon kaysa sa malupit na tanggihan siya ng isang babae. Sinubukan ni Ryuto na mga tuwiran sa kanila, ngunit tumanggi sila at iginiit na gawin niya ito. Walang pagpipilian, nag-iwan ng note si Ryuto sa locker ni Rona, na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa likod ng gusali ng paaralan pagkatapos ng mga klase. Habang hinihintay niya siya, nagtago ang kanyang mga kaibigan sa likod ng ilang mga palumpong upang panoorin ang kanyang kahihiyan. Hindi nagtagal ay dumating si Rona, na mukhang kamukha ni Aya ng Bani, at tinanong si Ryuto kung ano ang gusto nitong pag-usapan sa kanya, na nagparamdam sa kanya ng kaba. Gayunpaman, kahit na medyo nauutal siya at halos mabasa ang kanyang pantalon, nagawa niyang sabihin na gusto niya ito. Para sa kanya, hindi tinitingnan ni Rona si Ryuto na parang kasuklam-suklam na basura at tinanong pa kung ano ang nagustuhan nito sa kanya. Nahihiyang sagot ni Ryuto na gusto niya siya dahil cute siya, na hindi niya inaasahan na sasabihin niya kaya namula siya. Nang hindi ito umimik ng ilang sandali, pinaghandaan ni Ryuto ang kanyang sarili sa pagtanggi sa kanya ngunit nagulat siya nang sabihin niyang gusto niya itong i-date. Ang dahilan niya ay libre siya sa sandaling ito, kaya bakit hindi? Iniisip ni Ryuto kung nananaginip ba siya, at sinabi sa sarili na kung siya nga ay hindi na niya gugustuhing magising pa. Sa isa pang tala, hinimatay sina Rico at Makino dahil sa pagkabigla matapos masaksihan ang pagsisimula ng relasyon ni Ryuto sa pinakamaganda na babae sa paaralan. Habang nagsimulang maglakad pauwi ang dalawa, halos lumabas sa katawan ni Ryuto ang puso niya dahil sa bilis ng tibok nito.
Natatakot siya na aminin nito na pinagtritripan siya nito, at sinabi lang niyang oo sa kanya para maramdaman niya ang pagnanais sa unang pagkakataon sa kanyang kalunos-lunos na buhay. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Rona at masayang kinausap siya na parang hindi sila ganap na estranghero kalahating oras na ang nakalipas. Pagod na malunod sa kawalan ng katiyakan, tinanong ni Ryuto si Rona kung bakit siya pumayag na lumabas kasama ang lalaking talunan na tulad niya. Sinabi niya sa kanya na alam niyang hindi siya gusto nito, dahil nalaman lang niya ang tungkol sa kanyang pag-iral nang matanggap niya ang kanyang tala. Ipinunto ni Rona na wala rin siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, idinagdag niya na medyo nagustuhan niya ito, na ikinagulat niya, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinaliwanag ni Rona na nagustuhan niya siya dahil nagustuhan niya ito, na sa totoo lang ay nagpatunog sa kanya na parang talunan at nag-iisip sa kanya kung iyon ang dahilan kung bakit naniniwala ang mga tao na easy to get siya. Sinubukan ni Ryuto na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit pinutol niya ito, sinabing mayroon siyang respeto sa sarili at hinding-hindi sasagutin ng oo ang isang lalaking hindi nagto-toothbrush, or hindi nagpupunas ng kanyang pawis sa likod. Gayunpaman, idinagdag niya na nakakatuwang marinig ang isang tao na nagsasabing, gusto kita, kahit na sila ay talagang talunan. Dahil dito, sinabi ni Ryuto na mababaw lang ang pagkagusto sa isang tao sa kadahilan ng iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Rona na hindi ito mahalaga. Sa kanyang pananaw, kahit na nagsimulang mag-date ang dalawang tao sa mababaw na dahilan, sa kalaunan ay magugustuhan nila ang isa't isa pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama. Sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na makipag-date sa sinuman hanggang sa punto kung saan nagsimula siyang mahulog sa kanila. Nagtatakang tinanong ni Ryuto kung bakit, at ipinaliwanag niya na kahit na mas tapat siya kay Catherine, ang kanyang relasyon ay tumatagal lamang ng ilang mga buwan. Nang makarating sila sa kanyang bahay mamaya, pinapasok siya ni Rona, sinabing wala ang kanyang mga magulang. Kinabahan si Ryuto nang makarating sila sa kanyang kwarto, dahil ito ang unang beses na nakapasok siya sa kwarto ng isang babae. Nagdahilan si Rona na kumuha sila ng maiinom, iniwan si Ryuto mag-isa sa kwarto para tumambay. Noong una, ayaw niya, pero parang sa pusa, mas naunahan siya ng curiosity niya. Habang pasulyap-sulyap siya sa paligid, napansin niyang bahagyang nakabukas ang isa sa kanyang mga drawer at parang napilitang makita ang loob. Nang sinimulan na niya itong buksan, pumasok si Rona, na ikinagulat niya at naging sanhi ng pagtama niya ng daliri sa paa sa tokador. Sa kabutihang palad, hindi siya naghinala ng anuman at humingi ng paumanhin sa pag-iwan sa drawer na nakabukas. Pagkatapos ay naglabas si Rona ng isang damit mula sa itaas, na ikinaluwag ng kanyang pakiramdam na hindi ito ang kanyang underwear drawer na kanyang tiningnan. Sa kalaunan, kinuha ni Rona ang isa sa mga inumin at umupo sa kanyang kama, sinabihan si Ryuto na gawin din ito, ngunit nag-alinlangan siya habang nakatitig sa kanya na parang tulala at pinag-iisip ang gawin ang hinihiling nito. Ipinagpalagay ni Rona na ito ay para sa ibang dahilan. Tinanong niya kung gusto niyang maligo, na isang kakaibang tanong, kaya nanatili itong nakatitig sa kanya. Nang tanggalin ni Rona ang butones ng kanyang uniforme, naramdaman ni Ryuto na tumaas ang kanyang mini asset. Habang nanonood, iniisip niya kung gaano kalambot ang kanyang mga asset. Iniisip din niya kung iyon na ba ang araw na makikita niya sa wakas kung ano ang hitsura ng kuweba ng isang babae. Gayunpaman, hiniling ni Ryuto sa kanya na ihinto ang kanyang ginagawa upang matiyak na hindi niya mapagkakamalan ang mga senyales nito. Kinumpirma ni Rona na siya ay nag-aalis ng uniforme para makapagsimula sila at tinanong kung ayaw niyang gawin ito. Tiniyak ni Ryuto na wala siyang ibang gusto kundi ang pumasok sa kanyang Wonder Cave, ngunit ipinunto na masyadong maaga sa kanilang relasyon para mangyari iyon. Talagang nagulat si Rona sa kanyang tugon, dahil ang kanyang mga dating kasintahan ay laging handang tumalon sa kanyang mga asset sa tuwing sila ay nag-iisa. Naniniwala siyang tungkulin niya na ibigay ito sa kanyang kasintahan sa tuwing hihilingin nito, para hindi siya nito iiwan para sa iba. Dahil dito, napagtanto ni Ryuto na nakipaghiwalay sa kanya ang mga naging nobyo ni Rona dahil nainip sila matapos itong matamaan ng ilang beses. Nasasaktan siyang isipin na ang gusto lang nila ay ang katawan niya, na nagpapatunay na ang ilang mga lalaki ay talagang mga mababang buhay na talunan, na nag-iisip lamang ng kanilang mga sarili. Determinado siyang maiba, sinabi ni Ryuto sa kanya na mag-iibigan lang sila kapag handa na siya at may tunay na nararamdaman para sa kanya.
Gayunpaman, habang sinasamahan siya nito sa kalsada, hindi niya maiwasang madama na parang napalampas niya ang isang panghabang buhay na pagkakataon, sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang alok na bumuo ng pag-ibig. Iyon ay, hanggang sa aminin niya na iba siya sa kanyang mga ex at sinabing inaabangan niya ang takbo ng kanilang relasyon. Kinabukasan sa paaralan, nakatagpo ni Ryuto ang kanyang mga kaibigan sa rooftop at ipinaalam sa kanila na tinanggihan niya ang alok ni Rona na makipag-love session. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari sa kanya, ito ang dahilan kung bakit tinawag siya ng mga lalaki na isang talunan at tinanong kung hindi ba siya pagod sa sobrang trabaho sa kanyang kanang kamay. Ikinatwiran ni Ryuto na kailangan niyang maghanda. Itinuro sa kanya ni Rico kung paano karaniwang kaalaman para sa mga lalaki na maglakad-lakad na may supot sa kanilang mga bulsa. Sinabi ni Ryuto na tinutukoy niya ang kanyang emosyonal na kahandaan, na nagtanong sa mga lalaki kung siya ay isang uri talaga ng talunan. Itinuro nila na ang isang hindi sikat, physically na hindi attractive na tulad niya ay walang isip para sa pagpapalipis ng kanyang tanging pagkakataon upang makapagsesyon. Tiniyak ni Ryuto sa kanila na magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon na ilagay ang kanyang joystick sa asset ni Rona, ngunit hindi iyon inisip ng mga lalaki. Sinabi nila sa kanya na kailangan niyang maging pinaka-delusional na tao sa mundo, kung talagang naniniwala siya na ang isang tulad ni Rona ay patuloy na makikipag-date sa isang walang silbing talunan na tulad niya. Pagbalik ni Ryuto sa klase, tuwang-tuwang nilapitan siya ni Rona at sinimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa panaginip niya noong nakaraang gabi. Habang nakikinig si Ryuto sa kanya, narinig niyang pinag-uusapan siya ng kanilang mga kaklase, kaya hindi siya komportable habang kinukot siya nila ang reaksyon niya sa pakikipag-usap sa kanya ni Rona. Ang masama pa nito, napansin niya ang matalik na kaibigan ni Rona, si Nicole, na binigyan siya ng death glare. Sa takot, binigyan niya ng dahilan si Rona tungkol sa pagkakaroon ng assignment na dapat tapusin at saka tumakbo. Sa paglipas ng mga araw, mas sinimulan siyang kausapin ni Rona sa paaralan, na nagbigay sa kanya ng masamang tingin mula sa kanilang mga kaklase, lalo na kay Nicole. Sa bandang huli, hindi na niya nakayanan, kaya tinawag niya si Rona sa isang tahimik na lugar at tinanong kung may nasabi ba siya tungkol sa kanilang relasyon. Sumagot siya na sinabi lang niya kay Nicole dahil besties sila at tinanong kung may pinagsabihan din siya, na sinagot niya na sinabi niya kay Rico at Makino. Pagkatapos ay sinabi ni Ryuto sa kanya na hindi niya gusto ang lahat ng atensyon na nakukuha niya sa tuwing kausap siya nito, at iminungkahi na mag-usap sila sa labas ng paaralan or tumambay sa katapusan ng linggo upang mabawi ang nawawalang oras. Nang marinig ni Rona ang salitang weekend, inisip niya na ito ay para makapag-date sila, kaya sinabi niyang libre siya nitong Sabado. Noong gabing iyon, habang sinubukan ni Ryuto na maghanap online para sa isang lugar na madadala niya kay Rona sa kanilang date, nag-FaceTime siya at tinanong niya ito kung saan sila pupunta. Nagsimulang mag-adlib si Ryuto at may sinabi tungkol sa mga pelikula, ngunit nang tanungin ni Rona kung anong pelikula ang nasa isip niya, hindi siya nakasagot. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya yaya siya nitong makipag-date, at sinabi ni Ryuto na ito ay dahil gusto niya itong mas makilala pa. Inamin niya na wala siyang plano para sa kanilang date, at sinabi niyang wala siyang balak gawin ang anumang gusto nito. Iyon ang unang pagkakataon na may isang lalaki na nagsabi ng ganoon kay Rona, na ikinatuwa niya. Kaya nangako siyang ipapakita sa kanya ang mga bagay na nagustuhan niya sa date nila. Nang ibinaba niya ang tawag, nagsimulang mag-isip ang ating bida kung dadalhin niya ba siya sa isang hotel para kunin ang kanyang cherry on top. Nakuha niya ang sagot niya noong Sabado nang dalhin siya nito sa mall, dahil gusto niyang mamili hanggang sa pumayag siya. Pakiramdam ni Ryuto ay wala sa lugar ang mga binisita nilang tindahan, ngunit tiniis niya ito dahil mahilig siyang manood kay Rona na mag-shopping. Makalipas ang ilang oras, natapos na silang mamili, pumunta sa isang kafe para sa inumin, at nag-usap. Tinanong ni Rona si Ryuto kung natutuwa ba siya, at sinabi niyang oo, dahil maaari niyang panoorin siya at malaman kung ano ang mga gusto niya, tulad ng isang tunay na alpha male. Inamin niyang masaya siya kapag nakikita siyang masaya, kaya hindi niya alintana na buong araw siyang kinaladkad nito sa mall. Pagkatapos, nakatanggap si Rona ng tawag mula kay Nicole, na nagtanong kung kamusta ang date nila. Nang marinig ni Ryuto na iyon ang tanong ni Nicole, natarante siya, dahil sigurado siyang tutol si Nicole kay Rona na lumabas kasama ang isang kaawa-awang talunan na tulad niya.
Hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-alala na si Rona ay magsawa sa kanyang taunang sarili, at itapon siya para sa isang taong kamukha ni Alden Richards. Noong araw na iyon, tumindi ang pakiramdam dahil tinext niya si Rona at hindi ito nagre-reply. Sa pagkakaalam niya, laging hawak ni Rona ang phone niya kaya kung hindi siya nagre-reply sa mga text messages nito ay dahil nag-ghosting na ito sa kanya. Ang lumala pa, sinimula ni Ryuto na isipin si Rona na may kasamang iba. Kaya para maabala ang sarili, nanood siya ng live stream mula sa paborito niyang gamer, si Boss Dogs. Kinabukasan, pagdating ni Ryuto sa paaralan, nakatanggap siya ng text mula kay Rona na humihiling sa kanya na pumunta sa parke sa tabi ng istasyon. Ang unang pumasok sa isip niya ay makikipaghiwalay na ito sa kanya. Sa kanyang pagpunta sa parke, sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na ayos lang siya kung gusto niyang tapusin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, pinagsisihan niya na hindi man lang siya nagkaroon ng sesyon sa kanya. Sa wakas, nakarating siya sa parke at sinubukang magbigay ng talumpati kay Rona kung gaano siya nagpapasalamat na naisip pa niyang makipag-date sa isang talunan na tulad niya noong una. Bago niya mailabas ang mga salita, ipinakita sa kanya ni Rona ang kanyang bagong case ng telepono. Nagsimula siyang magsalita ng masigla tungkol sa kung paano siya pumila upang makuha ito, dahil ito ay isang limitadong edisyon at mabibili lamang ng isa bawat tao. Nang kumuha siya ng isa pang case ng telepono na katulad ng sa kanya mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa kanya, nagulat si Ryuto. Tinanong niya kung paano niya ito nakuha dahil isa lang ang ibinebenta kada tao. Sinabi niya sa kanya na hiniling niya kay Nicole na maghintay sa linya kasama niya. Sinabi rin niya sa kanya na nalobat ang kanyang baterya habang naghihintay sa pila, kaya nakita niya ang kanyang mensahe nang siya ay umuwi. Habang nagkukwento siya tungkol sa kung gaano siya nasasabik na sorpresahin siya sa kanyang regalo, napansin niyang tahimik si Ryuto at nagtanong kung hindi niya gusto ang regalo. Sinabi sa kanya ni Ryuto na gusto niya ang regalo, at inamin niya na natakot siya na gusto niyang tapusin ang mga bagay sa kanya. Sinabi ni Ryuto na ang kanyang sorpresa ay nagpasaya sa kanya, at umiyak ng ilang masasayang luha. Pagkatapos malagay ang case, nagsimulang maglakad pa uwi ang dala ang magkatugma nilang phone cases. Doon sinabi sa kanya ni Rona na binili niya ang case para sa kanilang isang linggong anibersaryo, na ikinagulat niya, dahil hindi niya akalaing ang pagdiriwang ng unang linggo ng isang relasyon ay isang bagay. Humingi siya ng paumanhin nang sabihin niyang nag-alala siya sa unang reaksyon niya sa regalo. Ipinaliwanag ni Ryuto na ang kanyang takot na ma-reject ay talagang nagpa-trauma sa kanya, at sa wakas ay isiniwalat kung bakit siya palaging nasa gilid tungkol sa kanilang relasyon. Ipinagtapat na niya ang kanyang nararamdaman sa babaeng nagustuhan niya noong middle school, ngunit tinanggihan at na-friendzone siya ng babae. Matapos mangyari iyon, nawalan siya ng tiwala sa pagtaas ng kakayahan, kaya lumayo siya sa mga babae. Hiniling sa kanya ni Rona na magpasalamat sa dati niyang crush, dahil hinding-hindi niya ito makakasama kung hindi siya nito tinanggihan. Sinabi sa kanya ni Ryuto na hindi ito mahalaga dahil ang pag-ibig sa middle school ay hindi nagtatagal, ngunit sinabi ni Rona na hindi ito totoo. Inihayag niya na ang kanyang mga magulang ay umibig sa middle school at nagpakasal pagkatapos ng high school. Nang sinabi niyang gusto niyang maranasan ang ganoong uri ng pag-ibig, isang sports car ang dumaan sa kanila, na nakakuha ng kanilang atensyon. Nagkomento si Rona na ito ay isang cool na kotse, at nang hindi nag-iisip, nagsimulang maging madaldal si Ryuto, na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga tampok ng kotse. Hindi nagtagal ay napagtanto niya ang kanyang ginagawa nang mapansin niyang natamimi si Rona, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagdadaldal. Sinabi sa kanya ni Rona na humanga siya sa kung gaano siya karunong tungkol sa mga kotse. Pagkatapos ay ikinumpara ni Rona ang kanyang sarili sa isang sports car, sinabi niyang nauna siya dahil gusto niyang maging katulad ng kanyang mga magulang. Ang kanyang desperasyon na mabilis na maging adult ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng napakaraming karanasan sa pakikipag-date. Gayunpaman, ang pamumuhay sa fast lane ay hindi kailanman nakatulong sa kanya, at hindi rin ito nakatulong sa kanyang mga magulang dahil nagdiborsyo sila ilang taon pagkatapos ng kanilang kasal. Nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano siya ka-immature at kaina, pinakiusapan siya ni Ryuto na huwag magsalita ng masama sa sarili. Aniya, bukod sa mabilis, ginawa ang mga sports car para maging masaya ang biyahe.
Ginamit niya ang kanyang mga pagkakaibigan at mga relasyon upang maibalik ang kanyang punto, at idinagdag na gusto niya ang sports car. Ibinalik nito ang ngiti sa mukha ni Rona, at ipinahayag niya na patuloy siyang mabubuhay sa kanyang pinakamagandang buhay. Pagkatapos nito, hinamon niya si Ryuto sa isang karera at nagsimulang tumakbo. Kinabukasan, ipinakilala ng homeroom teacher ang isang bagong estudyante sa klase. Ang bagong kaklase ay si Marie, ang babaeng nagustuhan ni Ryuto noong middle school. Hindi makapaniwala si Ryuto dahil ang biglaang plot twist na ito ay wala sa kanyang bingo card sa taong ito. Gayunpaman, hindi ito mahalaga dahil mayroon na siyang kasintahan at siguradong hindi siya maaalala ni Marie. Sa isip niya lang pala iyon, dahil pagkatapos mailagay si Marie sa upuan sa tabi niya at umalis ang guro sa silid-aralan, tinanong niya kung siya ang lalaki na nakilala niya 3 taon na ang nakakaraan. Kinumpirma ni Ryuto na siya nga, na napapasaya kay Marie na may pamilyar na mukha sa paligid niya. Gayunpaman, si Ryuto, sa kabilang banda, ay hindi natuwa at nagpasya na pinakamahusay na lumayo sa kanya upang maiwasan ang mga tukso. Nang matapos ang klase sa araw na iyon, lumabas ng klase si Ryuto na parang magnanakaw upang hindi makita ni Marie. Pagkasara pa lang niya ng pinto ay biglang sumulpat si Nicole sa harapan niya. Nagdulot sa kanya ng panik ang mukha nito, kaya natatakot nitong tinanong kung ano ang gusto nito sa kanya, at sinabi ni Nicole na gusto siyang makausap. Pumunta sila sa malapit na burger place, kung saan tinanong niya kung alam niyang birthday ni Rona sa susunod na linggo. Nang makita niya ang pagtataka sa mukha nito, nagalit siya at hiniling na malaman kung seryoso siya kay Rona. Sumumpa si Ryuto na siya nga, ngunit ipinagtanggol niya na kung siya nga, alam niya dapat ang tungkol sa kanyang kaarawan, na sinasabing iyon ang isa sa mga unang bagay na dapat niyang itanong kay Rona noong nagsimula silang mag-date. Mabilis na humingi ng tawad si Ryuto sa pagiging walang silbing kasintahan, kaya kumalma siya at sinabing dapat niyang ipagdiwang ang kaarawan ni Rona. Pagkatapos ay tumayo si Nicole para umalis, ngunit nakiusap si Ryuto sa kanya na manatili dahil gusto niyang sabihin ito sa kanya kung ano ang gusto ni Rona. Sinabihan siya ni Nicole na tanungin si Rona, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niya itong sorpresahin sa paraan ng pagseprese nito sa kanya para sa kanilang anibersaryo. Nag-isip si Nicole ng ilang segundo at pumayag na manatili. Pero may nagpicture sa kanila sa labas habang umupo siya. Nang dumating si Ryuto sa istasyon ng tren kinabukasan, nagulat siya nang makitang naghihintay sa kanya si Rona. Nang tanungin niya kung bakit siya naruroon, sinabi ni Rona sa kanya na pumunta siya dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga mensahe mula sa isang group chat, kung saan nakapost ang larawan nila ni Nicole, at tinanong kung nagtutiming siya sa kanyang matalik na kaibigan. Sa halip na oo or hindi, tinanong niya kung libre siya ngayong linggo dahil gusto niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama niya. Napatitig sa kanya si Rona na malapad ang bibig dahil hindi siya makapaniwalang nakipagrelasyon siya sa isang talunan na lalaki. Gayunpaman, mabilis niyang hinayaan ito nang banggitin nito na sinabi sa kanya ni Nicole ang tungkol sa kanyang kaarawan, na nagpaunawa sa kanya na nagkita sila sa kadahilanang iyon. Pagkatapos ay humingi si Rona ng paumanhin sa hindi direktang pagtawag sa kanya na isang two-timer. Pagkatapos, umalis na siya papuntang paaralan. Nang sa wakas ay dumating ang linggo, ginulat ni Ryuto si Rona sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa isang shopping district na pinangalanang Harajuku. Sinabi sa kanya ni Nicole na magiging masaya si Rona kung dadalhin siya roon, at natutuwa siyang sumunod dito. Pumunta sila sa isang bubble tea shop dahil naalala ni Ryuto na sinabihan siya ni Nicole na gusto ito ni Rona. Matapos siyang bigyan ng inumin, tinanong ni Rona si Ryuto kung magkano ang ibabayad niya para mabayaran niya ito, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ang kanyang libre. Habang iniinom niya ang kanyang bubble tea, inilabas ni Ryuto ang isang chart at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa inumin. Binisita ni Ryuto ang bawat tindahan ng bubble tea sa lugar noong linggong iyon, at natikman ang bawat lasa ng bubble tea na maaari niyang sikmurain para pumili ng pinakamasarap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rona na masarap ang kanyang bubble tea, at tinanong kung bakit siya nagsusulat sa chart, ngunit hindi niya pinansin ang tanong nito at nagsimulang magsalita tungkol sa iba't ibang lasa ng bubble tea na maaari niyang subukan. Agad siyang tumahimik nang mapagtantong nawala sa kalawakan ang isip ni Rona dahil hindi maintindihan ng laki ng utak nito ang sinasabi nito. Nang mawala si Rona sa kanyang pagkatulala,
Tinanong niya si Ryuto kung mahilig ba siya sa bubble tea kaya nalaman niya ang tungkol sa kanila. Inamin ni Ryuto na nalaman niya ang tungkol dito dahil sinabi sa kanya ni Nicole na mahilig siyang uminom ng bubble tea, at gusto niyang matikman niya ang pinakamasarap. Nagulat si Rona na naranasan niya ang lahat ng problemang iyon para sa kanya, ngunit nagpasalamat siya dahil siya ang unang taong gumawa ng ganoon para sa kanya. Sa natitirang bahagi ng kanilang date, binisita nila ang karamihan sa mga tindahan ng bubble tea na nasa chart ni Ryuto, at nang makarating sila sa huli, sobrang busog na ni Ryuto. Inalok siya ni Rona ng isang higop mula sa kanyang inumin, at pagkatapos niyang uminom mula sa straw, binawi niya ang tasa at uminom mula rito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ay isang hindi direktang kiss, na naging sanhi ng kanyang pamumula na parang kamatis habang siya ay tumatawa. Sa kabila nito, masaya si Ryuto na maghapong kasama ang kanyang kasintahan. Kinagabihan, habang naglalakad sila pauwi, may nakita silang magjowa na nagpapalitan ng mga regalo, na nagpaalala kay Ryuto na hindi pa niya nabibigyan ng regalo si Rona. Inilabas niya ang kanyang wallet, ngunit nang tumingin siya sa loob, nadismaya siya dahil naubos na niya ang lahat ng pera niya at naiwan na lamang ang 1,000 yen. Humingi siya ng tawad kay Rona at ipinaliwanag na gusto niya itong bilhan ng isang bagay na gusto niya, ngunit hindi niya magawa iyon ngayon dahil wala siyang pera. Sinurpresa siya ni Rona sa pagkuha ng kanyang chart, at sinabing gusto niya ito bilang regalo niya dahil ginawa niya ito dahil sa kanya. Nangako siyang hahawakan ito ng mabuti para magagamit nila ito sa ibang pagkakataon. Nagpunta sila sa isang bubble tea date, at nagpasalamat sa kanya sa ginawang memorable na kanyang kaarawan. Kinabukasan pagdating ni Ryuto sa paaralan, nakarinig siya ng mga chismis na palaging pinapasaya ni Rona ang kanyang kasintahan sa kanilang mga date at pagkatapos noon, itinatapon niya ito para sa susunod na magagamit na ATM. Dahil iba ang chismis na ito sa nakasanayan niya, nagtaka si Ryuto kung sino ang nagkakalat nito. Noong lunch break, nasa rooftop si Ryuto kasama sina Rico at Makino nang magpakita si Nicole. Nagtakbuhan sina Rico at Makino nang makita nila ang nagbabantang babae, na nagpaisip sa kanya kung ano ang ginawa niya upang maging ganoon ang reaksyon. Gayunpaman, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito at sinabi kay Ryuto na narinig niya mula kay Rona na naging maayos ang kanilang date. Sinabi ni Ryuto na dahil ito sa kanya at nagpasalamat sa kanya, ngunit sinabi ni Nicole na hindi siya pumunta upang pasalamatan. Tinanong niya kung narinig niya ang mga chismis, at sinabi niya sa kanya na narinig niya ito ngunit nanumpa siya na hindi siya mananagot para sa mga ito. Sinabi ni Nicole na alam niyang wala siyang kakayahan para gawin iyon, ngunit sinabi niya na siya ay naaasar sa may gumawa nito. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, biglang nagsimulang magsalita si Marie tungkol sa mga chismis na narinig niya tungkol kay Rona. Sinabi niya kay Ryuto na ang isa sa mga naging ex ni Rona ay ang kanyang kaibigan, at sinabi niya sa kanya na pinangunahan siya ni Rona sa buong relasyon nila at palaging inaasahan na siya ang magbabayad para sa kanilang mga date. Ipinagtanggol ni Ryuto si Rona, sinabing sinungaling ang sinabi ng kanyang ex, at pagkatapos ay tinanong si Marie kung siya ang nagsimula ng chismis. Nagpakyut si Marie, at ginawa ang bagay na iyon kung saan ang mga tao ay nagpanggap na sila ay nagkamali kahit na sila ay ganap na mulat sa kanilang desisyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay may karapatang malaman kung anong uri ng tao si Rona, kaya hindi siya nagkamali sa pagsasabi sa mga tao ng kanyang nalalaman. Nang paulit-ulit niyang sinasabi ang masama tungkol kay Rona, galit na sinabi ni Ryuto sa kanya na itikom ang kanyang bibig at sinabing si Rona ay kabaligtaran ng lahat ng kanyang sinabi. Naaga ng boses niya ang atensyon ng mga nasa klase, ngunit hindi ito pinansin ni Marie at tinanong kung kilala ni Ryuto kung sino ang boyfriend ni Rona mula nang magsalita ito na parang kilala niya ito. Walang gustong sabihin si Ryuto, ngunit patuloy pa rin itong nagpumilit hanggang sa magalit ito at sabihing boyfriend siya ni Rona, na ikinagulat ng lahat. Sabi ng mga nakarinig, nakakaawa at delusional si Ryuto sa pagsisinungaling niya tungkol sa bagay na iyon, pero sinabi sa kanila ni Rona na totoo iyon, na sinasabing may puso siya ng santo dahil iyon ang kinakailangan para magkagusto sa isang taong may mukha ng isang talunan. Dahil narinig nila si Ryuto na nagtatanggol kay Rona kanina, napagpasyahan nilang hindi totoo ang lahat ng chismis sa kabila ng sinabi ni Marie. Inis na tumakbo si Marie palabas ng silid-aralan, ngunit sinundan siya ni Ryuto at nagtanong kung bakit siya nagkalat ng mga kasinungalingan tungkol kay Rona.
Sinabi ni Marie na ito ay dahil gusto niyang maging numero uno, at hindi niya kayang kunin sa kanya ng isang pag-andalang na si Rona ang lahat. Ang pinakanakakagulat ay noong isiniwalat niya na siya ang kambal na kapatid ni Rona at sinabing fraternal twins sila. Ipinunto ni Ryuto na magkaiba ang kanilang mga apelyido, kaya ipinaliwanag niya na pagkatapos ng hiwalayan ng kanilang mga magulang, kinuha niya ang apelyido ng kanyang ina at umalis sa bayan kasama niya. Bumalik lang sila para tumira sa lolo niya dahil nakipaghiwalay ulit ang nanay niya. Inamin niya noon na sana hindi na lang siya kapatid ni Rona, dahil namuhay siya sa kanyang anino mula pa noong mga bata pa sila. Ayon sa kanya, si Rona ang nakakakuha ng atensyon at nakuha niya ang lahat sa kanilang pamilya, habang nahihirapan siyang ipahayag ang kanyang sarili. Nang maghiwalay ang mga magulang nila, si Marie ang umalis kasama ang kanyang ina at kinailangang palitan ang kanyang pangalan, kaya napagpasyahan niyang hindi siya magiging masaya hanggat hindi siya naging kaibig-ibig gaya ni Rona. Sinabi niya kay Ryuto na bumalik siya sa determinasyon na iyon, ngunit ang nakakalungkot, siya pa rin ang pangalawang pinakamahusay kay Rona. Matapos makinig sa kwento ng pinagmulan ni Marie, sinabi ni Ryuto na mali ang kanyang ginawa ngunit idinagdag na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Sinabi sa kanya ni Marie na huwag siyang kawan at itigil ang pagpapanggap na hindi siya kasuklam-suklam gaya ni Rona, ngunit nanindigan si Ryuto. Sinabi niya na siya ay katulad niya, walang katiyakan at hindi maipahayag ang kanyang damdamin, ngunit lihim na nag-aalala na ang mga nakapaligid sa kanya ay napupuot sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang pagpilit sa kanyang sarili na kumilos tulad ni Rona, na extrovert at palakaibigan, ay ang pinakamasamang bagay na magagawa niya sa kanyang sarili. Pinayuhan niya ito na maging totoo na lang sa sarili, para pagdating ng araw na nakahanap na siya ng mamahalin ay talagang papahalagahan siya nito. Umalangaw sa kanya ang mga salita nito, ngunit sinubukan ni Marie na umarte na parang walang pakialam at sinubukang umatras. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at nahulog na sana siya sa hagdan kung wala si Ryuto para tulungan siya. Sa halip na pasalamatan siya, tumalikod si Marie at hiniling na umalis siya dahil gusto niyang mapag-isa, kaya ginawa niya iyon. Si Nicole at Rona ay lumabas ng silid-aralan nang makarating siya sa pintuan, at sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Nicole na cool siya sa pagtatanggol sa karangalan ni Rona. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa magjowa dahil kailangan niyang pumasok sa kanyang part-time na trabaho. Umalis na rin sina Rona at Ryuto sa paaralan, at habang naglalakad sila papunta sa istasyon ng tren, tinanong ni Rona si Ryuto kung okay lang ba siya sa lahat ng nakakaalam tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi niya sa kanya na hindi, ngunit ipinaliwanag na isiniwalat niya ang kanilang relasyon dahil pagod na siya sa mga tao na nagkakamali ng ideya tungkol sa kanya. Nagulat sa kanyang mga salita, nagsimulang umiyak si Rona at sinabing hindi niya inaasahan na may tatayo para sa isang tulad niya. Pagkatapos ay binanggit niya ang paksa tungkol sa nagsisinungaling na Marie na iyon, at tinanong kung sinabi sa kanya ni Marie ang tungkol sa koneksyon ng kanilang pamilya. Sinabi ni Ryuto na oo, kaya humingi ng paumanhin si Rona sa hindi pagsabi sa kanya noon, sinabing hindi tama ang timing at naging magulo ang mga bagay sa pagitan nila ng kanyang kapatid. Sa kabila nito, ngumiti siya at sinabi kay Ryuto na ang kapatid niya ang pinakamaganda, ngunit hindi ito nagkomento sa kanyang pahayag. Tinanong ni Rona kung naniniwala ba siya sa mga chismis tungkol sa kanya, at sinabi niyang hindi. Tinanong niya kung paano siya nakakasiguradong hindi siya ganoon dati. Sinabi sa kanya ni Ryuto na wala siyang pakialam sa kanyang nakaraan dahil gusto niya ang taong siya sa kasalukuyan. Ito ay tila nagpasigla sa diwa ni Rona, ngunit dahil siya ay masyadong mabait para sa kanyang sariling kapakanan, hindi niya maiwasang isipin si Marie, nagtataka kung bakit bumalik ang kanyang kapatid. Speaking of Marie, nasa hagdan pa rin siya kung saan siya iniwan ni Ryuto, sinusubukang kumbansihin ang sarili na hindi siya nakapasok sa puso niya at na-fall siya sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, pumunta sina Ryuto at Rona sa isang restaurant, at habang kumakain sila, hiniling siya ni Rona na sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya dahil gusto niyang makilala siya ng mas mabuti. Sinabi sa kanya ni Ryuto na gusto niyang manood ng mga live stream ng mga laro, pagkatapos nito ay nagsimula siyang magdaldal tungkol sa paborito niyang live streamer, mga laro na nilalaro niya, at isang grupo ng iba pang mga nerd na bagay na lumipad sa ibabaw ng ulo ni Rona. Mabilis siyang humingi ng paumanhin nang mapagtanto niyang na-overwhelm siya nito. Pagkatapos ay tinanong ni Rona kung maaari niyang panoorin ang isa sa mga stream,
kaya't inilabas niya ang kanyang telepono, at nagsimula silang manood. Well, nanood si Rona habang si Ryuto ay patuloy na nakatitig sa kanyang mga labi, umaasang makis siya nito. Nanatili ang pakiramdam na ito, kaya nang pumasok siya sa paaralan kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang kalagayan. Hindi itinago ng mga lalaki ang kanilang pagseselos at pinayuhan siya na sumuko, na nagsasabing siya ay isang walang isip na isipin na siya ay karapat-dapat na ilagay ang kanyang magaspang na labi sa mga perpektong labi ni Rona. Sumang-ayon si Ryuto na magiging kakaiba ang pagkiss kay Rona, kaya napagpasyahan niyang kunin muna ang paghawak sa mga kamay nito. Nang maglaon, inimbitahan niya si Rona na makipag-date sa Wio Park ngayong weekend, at sinabi nitong hindi na siya makapaghintay na pumunta. Sa wakas ay dumating ang katapusan ng linggo, at gaya ng binalak, sina Ryuto at Rona ay nag-date sa parke. Ang una nilang ginawa ay kumain ng bento na inihanda ni Rona, at nang matapos silang kumain, iminungkahi ni Ryuto na sumakay sila sa mga bangka. Dahil ang layunin ni Ryuto ay hawakan ang kamay ni Rona, naniwala siyang magkakaroon siya ng pagkakataong gawin ito kapag tinutulungan siyang makasakay sa bangka. Ang pagkakataon ay hindi dumating dahil si Rona ay sumakay at bumaba ng bangka ng mag-isa, na nagparamdam sa kanya ng isang pagkabigo. Habang naglalakad sila sa parke, nagkwento si Rona kung gaano niya kamahal ang parke, pero halos hindi tumugon si Ryuto. Nawala siya sa pag-iisip, iniisip kung gaano niya kagustang hawakan ang kamay nito, ngunit dahil isa pa siyang taunang lalaki, hindi siya naglakas loob na kumilos. Hindi nagtagal ay napansin ni Rona ang kanyang ekspresyon, at ipinagpalagay na siya ay ganoon dahil gusto niyang tapusin ang mga bagay sa kanya. Nang sabihin niya ito, nanumpa si Ryuto na wala siyang balak makipaghiwalay sa kanya at sinabi niyang pinag-iisipan niya kung paano niya gustong sumakay muli sa bangka. Sinabi ni Rona na gusto niya ito, ngunit iginiit na sumakay sila ng ibang bangka bago tumakbo patungo sa lugar ng pag-arkila ng bangka. Pagkatapos magbayad, sumakay muna si Ryuto sa rowboat at iniabot ang kamay para kunin si Rona. Nang makasakay na siya sa bangka, sinagwan niya sila sa lawa, at habang siya ay nagsasagwan, ginulat siya ni Rona sa pagsasabing naisip niyang hawakan ang kamay niya. Sinabi sa kanya ni Ryuto na siya rin ay nag-iisip tungkol sa parehong bagay, kaya lumapit siya sa kanya. Gayunpaman, sa halip na kunin ang kanyang kamay tulad ng inaakala niyang gagawin niya, kinas siya nito, na ikinagulat niya. Pagkatapos nilang ibalik ang bangka, tinulungan ni Ryuto si Rona na bumaba sa bangka, at tumanggi itong bitawan ang kamay nito. Kasabay nito, si Marie ay nasa bahay na sinusubukang mag-aral, ngunit patuloy niyang nire-replay sa kanyang isipan ang nangyari sa hagdanan sa pagitan nila ni Ryuto. Pilit niyang iwinawaksi ang nararamdaman niya, ngunit hindi ito gumana, kaya nagpasya siyang nakawin si Ryuto kay Rona. Pagkalipas ng ilang araw, tinulungan ni Ryuto si Rona na mag-aral para sa pagsusulit sa Ingles sa Wakwak Burger Shop. Nang maglaon sa pag-uwi, ipinaalala niya sa kanya na malapit na ang kanilang isang buwang anibersaryo at iminungkahi nilang magpalipis ng araw sa beach. Sa pagbanggit sa salitang beach, isang imahe ni Rona na naka-swimsuit ang bumungad sa isip ni Ryuto. Kinailangan ni Rona na tawagin ang kanyang pangalan upang mabawi ang kanyang atensyon, at nang gawin niya ito, sinabi niya sa kanya na hindi na siya makapaghintay na pumunta sa dalampasigan. Pagkaraan ng linggong iyon, ipinakita ni Rona kay Ryuto ang kanyang graded English paper at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya sa pag-aaral para sa pagsusulit. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan sila ni Marie na nagseselos habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang paglalakbay. Nang maglaon, naghintay siya sa labas ng banyo ng mga lalaki para kay Ryuto, at nang lumabas ito, tinanong niya kung maaari siyang maging tutor niya. Tinanggihan siya ni Ryuto, sinabing nangako siyang magtututor kay Rona, kaya hindi siya makakatulong. Dahil ayaw niyang kumuha ng simpleng pahiwatig, tinanong ni Marie kung maaari niya itong turuan sa holiday ng tag-init. Gayunpaman, magalang na tinanggihan siya ni Ryuto at iminungkahi na hilingin niya kay Rico na itutor siya sa halip. Sinabi sa kanya ni Marie na hindi niya gusto ang tulong ni Rico at pagkatapos ay hiningi ang kanyang social media account. Pumayag si Ryuto na ibigay ito sa kanya, ngunit nilinaw nito na hindi siya magme-message sa kanya. Sa weekend, habang hinihintay ni Ryuto si Rona na dumating sa istasyon ng tren, nag-text si Marie sa kanya na nagtatanong kung libre ba siyang mag-tutor sa kanya sa ika-23. Sumagot si Ryuto na may prep school siya sa araw na iyon at hindi siya matutulungan,
ngunit nag-text siya pabalik na humihiling sa kanya na ipaalam sa kanya kung anong araw siya magiging libre. Bago siya makasagot, dumating si Rona kaya nakalimutan niya ang tungkol sa text. Naalimpungatan si Ryuto sa dalampasigan nang makita niya si Rona na naka-swimsuit, kaya nagpasalamat siya sa mga plot gods dahil biniyayaan niya ang isang taunang lalaki na tulad niya ng isang Diyosang tulad ni Rona. Lalong gumanda ang kanyang araw nang hilingin sa kanya ni Rona na maglagay ng sunscreen sa kanyang likod. Ang paghawak sa kanyang makinis at malasutlang balat ay nasa sabik sa kanyang murang pag-iisip, at pinilit niyang huwag kumilos na kakaiba. Sa kasamaang palad, nakita niya itong matalinghaga at napakahirap dahil nagsimulang gumawa si Rona ng mga tunog na parang mga masasayang ingay. Upang maabala ang kanyang sarili, nagsimula siyang mag-multiply ng mga numero sa kanyang ulo hanggang sa matapos niya ang kanyang gawain. Pagkatapos noon, nag-enjoy ang magjowa sa kanilang araw sa dalampasigan bago kumain para mananghalian at mag-usap. Nahihiyang pinuri ni Ryuto ang swimsuit ni Rona, sinabing makakapasa siya para sa isang Miss World competition. Namula si Rona at inamin na nag-shopping siya kasama ang kanyang mga kaibigan para sa perpektong swimsuit. Pumunta pa si Nicole sa kanyang bahay upang gawin ang kanyang mga kuko upang itugma ang kanyang swimsuit, pagkatapos niyang marinig si Rona na pupunta sa beach kasama si Ryuto. Nang itinaas ni Rona ang kanyang mga kamay upang humanga sa kanyang mga kuko, napansin nila ang isang bagyo na humahampas sa ibabaw ng tubig at umalis sa dalampasigan. Gayunpaman, ang mga tren ay hindi tumatakbo dahil sa bagyo, kaya tinawag nila ang kanilang mga magulang upang ipaalam sa kanila na sila ay magpapalipas ng gabi sa bayang iyon. Nakakuha sila ng isang silid sa isang inn, at nang maligo si Rona, nagsimulang matakot si Ryuto. Hindi siya sigurado kung higit pa sa pagtulog ang gagawin nila, kaya nagsimula siyang gumawa ng ilang mga sit-up para mawala ang mga ligaw na kaisipang iyon. Pumasok si Rona at nakita siya, kaya tinanong niya kung naghahanda siya sa kanilang sesyon, ngunit sinabi niya na hindi. Pagkatapos ay umalis si Ryuto upang maligo, at pagbalik niya, inalok siya ni Rona ng tsaa, ngunit natagpuan ni Ryuto ang kanyang sarili na nakatitig sa kanyang mukha. Namula si Rona at nagtanong kung kakaiba ang hitsura niya sa kanyang makeup, at sinabi niya sa kanya na hindi, na nagsasabi na siya ay mukhang mas bata dito. Ang reaksyon nito ay nagpaalala sa kanya kay Marie, at doon niya naalala na hindi siya sumasagot sa text ni Marie. Sa kalaunan, humiga ang magjowa para matulog, at tinanong ni Rona si Ryuto kung gusto niyang gumawa ng isang masamang balak sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Ryuto na napagkasunduan nilang maghintay hanggang sa maging handa siya, ngunit sinabi niyang masama ang pakiramdam niya na hayaan siyang matulog na walang sesyon. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil maaari niyang ayusin ang kanyang sarili, at iginiit na hindi niya ito pipilitin hanggat hindi niya gustong gawin ito. Nag-relax si Rona at inamin na siya ang unang taong naramdaman niyang gustong magkaroon ng matinding bakbakan, kaya sinimulan niya ang kanilang unang kiss. Ipinahayag din niya ang kanyang nararamdaman, at sinabing mas lalo siyang nagustuhan sa bawat araw na magkasama sila. Natuwa si Ryuto sa narinig, kaya muli niyang tiniyak na maghihintay sila hanggang sa lumaki ang nararamdaman nito para sa kanya. Ito ang nagudyok sa kanya na magtanong kung bakit siya palaging mabait sa kanya, at sinabi ni Ryuto sa kanya na ito ay dahil gusto niya siya. Pagkatapos ay humiling siya ng isang yakap, na malugod nitong ibinigay sa kanya, at habang magkayakap sila, sinabi niya sa kanya na inaabangan niya ang kanilang susunod na anibersaryo na magkasama. Kinabukasan, bumalik sa normal ang panahon, kaya umuwi na sila. Matapos ihatid si Rona sa kanyang lugar, nakasalubong ni Ryuto si Nicole pauwi, at niyaya niya itong mananghalian sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Habang kumakain siya, tinanong niya kung kumusta ang mga bagay sa pagitan nila ni Rona, at sinabi niya sa kanya na nagiging maayos ang mga ito. Pinayuhan siya ni Nicole na huwag guluhin ang mga bagay-bagay, at sinabi sa kanya ang tungkol sa 2 buwang barrier relationship ni Rona. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga ex ni Rona ay niloko siya or ginust bago umabot sa 2 buwan ang kanilang relasyon. Sinabi niya na kahit na tila kalmado si Rona, ang kawawang babae ay nag-aalala ng malala na baka maulit muli ito sa relasyon niya kay Ryuto. Bago umalis si Ryuto sa restaurant, pinanggakuan siya ni Nicole na hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit kay Rona. Habang patuloy siya sa kanyang pag-uwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marie ngunit nagulat siya nang marinig ang boses ni Rona. Sinabi niya sa kanya na siya ay nasa lugar ng kanyang ina at nakipag-usap kay Marie.
Gayunpaman, tinawagan niya ito gamit ang telepono ni Marie dahil nalobat ang baterya nito at hiniling na makipagkita sa kanya sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Ryuto na hindi siya makakarating dahil pagod siya, ngunit nakiusap si Rona sa kanya na gumawa ng exception para sa kanya, kaya pumayag siyang pumunta. Pagdating niya sa paaralan ay madilim na, pero hindi niya ito pinansin at tinungo na niya ang storage room sa gym gaya ng bilin nito. Doon, nakita niya si Rona na nakatayo sa isang sulok, at nagulat siya sa pagsasabing gusto niya ng isang sesyon dito. Nataranta si Ryuto at inisip kung ang damdamin ng isang tao ay maaaring magbago ng husto sa loob ng isang araw. Lumapit si Rona at niyakap siya, pinapakita kung gaano siya kaseryoso sa paggawa ng sesyon sa kanya. Niyakap siya ni Ryuto pabalik pero biglang umatras, at sinabing hindi siya si Rona kundi si Marie. Tinanong niya kung bakit siya nagpapanggap na kapatid niya, at sinabi niya sa kanya na ito ay dahil gusto niyang matulog sa kanya. Nangako pa siya na papanatilihin ang kanyang disguise sa buong oras habang ginagawa nila ito, ngunit sinabi sa kanya ni Ryuto na hindi siya mahilig sa role-playing. Muli siyang niyakap ni Marie at nakiusap na tumabi sa kanya, na nagsasabi na, hindi tulad ni Rona, maaari niyang bigyan siya ng unang pagkakataon dahil hindi pa nabubuksan ang kanyang asset. Walang sabi-sabing tinitigan siya ni Ryuto kaya't kinuha niya iyon bilang senyales na ipagpatuloy ang pagpapahiya sa sarili sa pagmamakaawa sa kanya. Sa puntong iyon, puno siya ng desperasyon ngunit wala siyang pakialam. Sinabi niya kay Ryuto na magiging side piece siya kung pipiliin siya nito minsan. Dahil naaawa sa kaawa-awang babae sa harapan niya, sinabihan siya ni Ryuto na itigil ang pag-arte na parang nanggaling siya sa red light district. Hiniling ni Marie na malaman kung bakit ayaw niya sa kanya, at sinabi niya na ito ay dahil hindi siya isang two-timer. Idinagdag din niya na hindi magiging patas sa kanya kung gagamitin lang siya nito para sa kanyang katawan, at pinayuhan siya na magkaroon ng kaunting kahihiyan. Maya-maya pa ay may narinig silang papalapit na security guard kaya tumakas sila sa bintana bago pumasok sa kwarto ang lalaki. Pagkalabas ng paaralan, pumunta sila sa isang parke, at habang nakaupo si Ryuto sa tabi ni Marie sa isang bangko, inalis niya ang kanyang wig. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa, at inamin ni Marie na ito ay dahil mayroon itong nararamdaman para sa kanya, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Marie kung paano nangyari ang lahat at sinabi sa kanya na sinubukan niyang labanan ang damdamin, ngunit napakalakas nito. Nang sumunod na sandali, nagsimulang umiyak si Marie at sinabing sa wakas ay naunawaan na niya ang naramdaman niya nang tanggihan siya nito. Gusto siyang i-comfort ni Ryuto, ngunit alam niyang kung gagawin niya ito, haantong lamang ito sa kanya, kaya wala siyang nagawa. Gayunpaman, hindi handa si Marie na palampasin ang pagkakataong mapalapit sa kanya, kaya ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito at nakiusap na hayaan siyang manatili sa ganoong paraan hanggang sa gamaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan sa paaralan, isa na namang tsismis ang kumalat. Sa pagkakataong ito ay tungkol kay Ryuto at Marie. Sina Rico at Makino ang nagsabi nito kay Ryuto, at ipinakita pa sa kanya ang kumakalat na larawan. Pagdating ni Marie, dinala siya ni Ryuto sa isang bakanteng silid-aralan at tinanong kung siya ang may pananagutan sa tsismis nilang nagde-date. Sinabi sa kanya ni Marie na hindi siya sapat na walang isip upang magsimula ng isang tsismis na makakaapekto sa kanya, ngunit humingi ng paumanhin sa pagkaladkad sa kanya dito. Nangako siyang itutuwid ang record at sinabing ibablock niya ang contact nito para hindi niya ito matext. Nagpasalamat dito si Ryuto at aalis na sana nang pigilan siya nito para tanungin kung magiging jowa niya pa rin ba siya, kapag sinabi nitong oo sa kanya noon. Biglang may narinig silang nahulog at napansin nilang nakatayo sa may pintuan sina Rona at Nicole. Tila narinig nila ang tanong ni Marie, kaya tinanong ni Rona si Ryuto kung si Marie ang babaeng pinagtapatan niya noong middle school. Sinubukan ni Ryuto na ipaliwanag ang sitwasyon ngunit nagkamali na humingi muna ng tawad, kaya ipinalagay ni Rona na may ginawa siya na nangangailangan ng paghingi ng tawad. Lumayo si Marie matapos itong tanungin ni Rona, iniwan si Ryuto na mag-isa upang harapin ang kanyang kasintahan, nasaktan sa kanyang mga palagay. Nagsimulang umiyak si Rona, at tumakbo bago pa siya mapigilan or maipaliwanag ni Ryuto ang kanyang panig ng kwento. Nang mapansin niya ang sirang telepono nito sa sahig, sinubukan niyang kunin ito, ngunit kinuha ito ni Nicole at galit na sinampal ito sa mukha bago patakbong hinabol si Rona. Ang mga babae ay hindi dumalo sa pagsasara ng pagpupulong or bumalik sa silid-aralan,
kaya hindi naayos ni Ryuto ang mga bagay bago umuwi. Pagkalipas ng 2 linggo, umupo si Ryuto sa kanyang silid-aralan, ngunit hindi nakatuon ang kanyang isip sa itinuturo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono kung nag-reply si Rona sa 12 ng mga mensahe na ipinadala niya sa kanya, ngunit hindi. Simula noong summer holiday, ilang beses na siyang nagpunta sa bahay nito para subukang makipag-usap sa kanya, ngunit masyado siyang duwag para mag-doorbell. Samantala, sina Rico at Makino ay nasa dagat sa Shiba, umaasang simulan ang kanilang beach episode. Gayunpaman, sa halip na makisali sa iba't ibang mga aktibidad sa beach, ang mga talunan na ito ay nakaupo sa ilalim ng kanilang payong na nanunood ng live stream ni Boss Dogs. Nang magutom sila, naghanap sila ng tindahan na mabibilan ng pagkain ngunit napadpad sa iba. Bumalik sa prep school, nakatanggap si Ryuto ng text mula sa kanyang mga kaibigan na nagsasabi sa kanya na niloloko siya ni Rona. Nagpadala rin sila ng larawan bilang ebidensya, kaya tumakbo si Ryuto sa labas ng klase at sumakay ng tren papuntang Shiba. Pagdating niya, hinanap niya ang shop. Sinabi sa kanya ni Rico sa Makino na nakita nila si Rona at, tulad ng sinabi nila, naroon siya. Gayunpaman, hindi siya kasama ng isang lalaki, ngunit si Nicole, at sila ay kumukuha ng mga larawan ng magkasama. Gamaan ang pakiramdam ni Ryuto, ngunit bago niya matawagan si Rona, sinenyasan niya ang lalaki sa larawang ipinadala sa kanya ng kanyang mga kaibigan at hiniling na magpa-picture kasama niya. Nang papayag na ang lalaki, nakita niya si Ryuto at tinanggap siya sa tindahan, sa pag-aakalang siya ay isang customer. Nagulat ang mga babae nang mapansin siya, ngunit nakiusap si Ryuto na makinig sila dahil marami siyang dapat ipaliwanag. Ang mga babae ay walang sinabi, na ginawa ang tensyon na makapal na ito ay maaaring putulin ng isang kutsilyo. Maya-maya, nagsalita ang lalaki at tinanong si Ryuto kung siya ba ang nobyo na sinabi sa kanya ni Rona. Nagulat si Ryuto na alam ng lalaki kung sino siya, lalo na nang magpakilala siya bilang Kurosaki, ang tiyuhin ni Rona. Pagkatapos ay inanyayahan si Ryuto sa tindahan, at habang naghahanda si Kurosaki ng ilang inumin, hiniling ng tila masungit na babae na si Nicole kung bakit dumating si Ryuto. Sinubukan niyang takutin si Ryuto sa kanyang mahinang pananakot, ngunit nakialam si Kurosaki at ipinaalala sa kanya na mayroon siyang part-time na trabahong pupuntahan, kaya umalis siya. Pagkatapos ay iniwan ni Kurosaki sina Ryuto at Rona na mag-isa para mag-usap, kaya kinuha ni Ryuto ang pagkakataon na humingi ng tawad sa hindi pagsabi kay Rona kung sino si Marie sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na ipinagtapat ni Marie ang kanyang damdamin sa kanya noong gabing kinunan ang larawan, at ipinaliwanag ang lahat maliban sa bahagi kung saan nakiusap si Marie na magkaroon ng sesyon sa kanya. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang kawalan ng tiwala sa kanya, ngunit sinabi ni Rona na ikinalulungkot niya ang pagdududa sa kanyang katapatan. Sinabi niya na ang nangyari ay walang kasalanan, at idinagdag na naiintindihan niya kung bakit hinayaan niya si Marina sumandal sa kanya kapag kailangan niya ng isang tao na magko-comfort sa kanya. Nalipat ang kanilang pag-uusap kay Rona na hindi pinansin ang mga mensahe ni Ryuto, at ipinaliwanag ni Rona na inaayos ang kanyang telepono, kaya hindi pa niya ito nakikita. Tiniyak ni Rona sa kanya na hinding-hindi niya sinasadyang huwag siyang pansinin at ibinunyag niya na, kahit na naniniwala siyang niloko siya nito, gusto pa rin niyang manatiling nobya nito. Sa sinabi nito, nagpasalamat siya sa pagdating nito para hanapin siya at ayusin ang mga bagay sa pagitan nila. Noong gabing iyon, isinama ni Rona at Kurosaki si Ryuto sa kanilang bahay, at ipinakilala siya ni Rona sa kanyang lola, na malugod siyang tinanggap. Iminungkahi ni Ryuto na gumamit muna si Ryuto ng banyo dahil siya ang kanilang bisita, at pagkatapos niyang mawala sa koridor kasama ang kanyang ina, tinanong ni Rona si Ryuto kung mananatili siya sa kanya sa natitirang bahagi ng tag-araw. Sinabi ni Ryuto na oo, kaya sinabi niya sa kanya na magtatrabaho sila ng part-time sa tindahan ni Ryuto at gugugolan ang kanilang libreng oras sa beach. Ganyan siya naging trabahador sa lugar ni Kurosaki, at sa tuwing nahihirapan siya sa order, nariyan si Rona para tulungan siya. Isang hapon, nang hindi gaanong abala ang tindahan, iniwan ni Ryuto ang assignment na ginagawa niya upang iligtas si Rona mula sa ilang mga lalaki na patuloy na nangungulit sa kanya. Nang sa wakas ay nag-iisa na sila, nagreklamo si Rona tungkol sa kung paano niya kinasusuklaman ito, kapag sinubukan siyang kulitin ng mga babero tulad ng mga lalaking iyon.
Humingi ng paumanhin si Ryuto sa hindi pagpasok ng mas maaga, at sinabi niya sa kanya na natutuwa siya sa ginawa niya dahil mas mabuting huli na kaysa magsisi. Pagkatapos ay ibinauling ni Rona ang kanyang atensyon sa kanyang mga libro, at tinukso siya tungkol sa pagiging isang nerd dahil araw-araw siyang nag-aaral mula nang magsimula ang bakasyon. Sinabi sa kanya ni Ryuto na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-aral, dahil ipinadala ng kanyang mga magulang ang kanyang mga libro nang ipadala nila ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, pinuri ni Rona ang kanyang dedikasyon at sinabing makakapasok siya sa isang mahusay na kolehiyo kung ipagpatuloy niya ito. Sinabi niya sa kanya na gusto ni Nicole na maging manicurist, ngunit dahil single mom ang kanyang ina, kailangan niyang magtrabaho para makaipon ng pera para sa kanyang tuition. Para naman kay Akari, gusto niyang pumasok sa fashion school at nagsusumikap na siya para sa kanyang layunin. Tinanong ni Ryuto si Rona kung ano ang gusto niyang gawin pagkatapos ng graduation, at inamin niyang hindi niya alam kung ano ang gusto niyang gawin. Ang tanging natitiyak niya ay naabot na niya ang layuning itinakda niya para sa sarili noong high school. Dahil sa curiosity, tinanong ni Ryuto kung ano ang layunin nito, at sinabi niya na ito ay upang bumuo ng mutual na damdamin sa isang tao na sa tingin niya ay makakasama niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Noong una, gusto niyang muling magsama-sama ang kanyang pamilya, ngunit mangyayari lamang iyon kung ang uwak ay pumuti, kaya nagpasya siyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Nahiya siya matapos sabihin kay Ryuto kung paano niya inilarawan ang kanyang magiging pamilya, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag itong ikahiya. Kinalaunan noong araw na iyon, nang lumabas si Ryuto sa banyo, narinig niyang tinanong ni Rona ang kanyang lola kung mayroon silang patatas. Sinabi sa kanya ng matandang babae na wala na silang patatas, dahilan para mapaungal siya sa inis. Gusto sana niyang maghanda ng karne at patatas para kay Ryuto ngunit hindi niya magawa dahil wala silang patatas. Pagkatapos, nagpakita si Ryuto sa kanyang sarili, at si Rona ay bumulong na ang kanyang sorpresa ay nasira. Gayunpaman, gusto pa rin niyang sorpresahin siya sa kanyang masarap na pagkain, kaya sinabi niya na pupunta siya sa tindahan. Nag-alok si Ryuto na sumama sa kanya, at sa pagbabalik, kinuha niya ang isa sa mga shopping bag para hawakan ang kamay nito. Pag-uwi nila, nagtutulungan silang maghanda ng pagkain, at itinuro ni Rona na parang mag-asawa ang kilos nila. Dahil dito ay namula si Ryuto, ngunit nakita ni Rona ang kanyang reaksyon na kaibig-ibig at pinagtawanan siya. Sa lungsod, dumating si Marie sa bahay at pumunta sa kusina upang uminom, kung saan nagluluto ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na tumawag ang kanyang lola, at tinanong kung bibisita sila sa kanya para sa tag-araw. Maganda raw kung bumisita sila bago ang summer festival para makasama ni Marie sina Rona at Ryuto. Nang marinig na ang kanyang kambal at ang kanyang crush ay nasa lugar ng kanyang lola, sinabi ni Marie sa kanyang ina na mayroon siyang naunang pakikipag-ugnayan at hindi maaaring maglakbay. Tumawag ang kanyang ina upang ipaalam sa lola na hindi sila pupunta, kaya sinabi ito ng matandang babae kina Rona at Ryuto. Gaya ng inaasahan, iniisip ng dalawa kung kinansela ba ni Marie ang biyahe dahil gusto niyang iwasan ang mga ito. Habang naghuhugos sila, isiniwalat ni Rona na ang araw na lumipat si Marie sa kanilang paaralan ay ang unang pagkakataon na nakita niya siya sa loob ng 2 taon. Sinabi niya sa kanya na magkaiba sila ng personalidad sa paglaki, ngunit mahal na mahal niya ang kanyang kapatid sa kabila noon. Ngayon pa lang, wala na siyang ibang gusto kundi ang kaibiganin si Marie. Ngunit sinabi sa kanya ni Ryuto na kailangan pa ni Marie ng panahon bago siya maging handa na muling buhayin ang kanilang magkapatid na relasyon. Pumayag si Rona, gayunpaman, iminungkahi niya na tulungan siya ni Ryuto na kaibiganin si Marie upang sila ay maging mas malapit, at kalaunan ay magtagpi-tagpi sa pagitan nila. Tuwang-tuwa si Rona nang ipaliwanag niya ang kanyang plano kaya nangako si Ryuto na tutulungan siya. Pagkatapos, umuwi si Kurosaki at ibinigay kay Rona ang kanyang cellphone, na kinuha niya habang pauwi. Tuwang-tuwang kinuha ni Rona ang kanyang telepono, at pinasayaw si Ryuto sa kanya pagkatapos niyang sagutin ang kanyang mga text message. Makalipas ang ilang araw, iniabot ni Kurosaki kay Ryuto ang kanyang sweldo, at sa pag-uwi, huminto si Ryuto para bumili ng regalo sa anibersaryo nila ni Rona. Nang makauwi siya mamaya, nakita niya si Rona na nakasuot ng yukata na may pattern ng bulaklak, kaya pinuri niya ang damit nito. Nagpasalamat si Rona at sinabihan siyang magbihis para makadalo sila sa festival. Sa pagdiriwang,
Naglaro sila ng ilang laro, at habang naghihintay si Ryuto sa pila para sa mga mansanas ng candy, pumunta si Rona upang bumili ng singsing. Nakalulungkot, ang may-ari ng stall ay walang uri ng singsing na gusto niya, kaya bumalik siya sa tabi ni Ryuto. Pagkatapos bumili ng kanilang mga mansanas, naglakad sila patungo sa kung saan nila balak panoorin ang Furryworks display. Sa daan papunta doon, inamin ni Ryuto na first time niyang maglakad-lakad kasama ang babaeng nakasuot ng yukata. Sinabi niya na noong huling beses siyang dumalo sa isang festival, elementarya siya at nakalimutan na niya kung gaano ito kasaya. Nag-iba ang mood ni Rona habang paulit-ulit niyang binabanggit ang mga bagay na nasubukan niya sa unang pagkakataon mula nang mag-date sila. Bigla siyang huminto sa paglalakad, kaya tinanong ni Ryuto kung ano ang problema, at sinabi niyang gusto niyang maranasan ang mga bagay sa unang pagkakataon na tulad niya. Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang umiyak at sinabing gusto niyang burahin ang kanyang mga alaala para magawa niya ang mga bagay kasama siya sa unang pagkakataon at masiyahan ito. Mahinahong sinabi sa kanya ni Ryuto na marami siyang unang karanasan sa kanya, dahil bago ang nararamdaman niya habang ginagawa ang mga bagay na iyon. Sa susunod na sandali, inilabas ni Ryuto ang isang kahon ng singsing mula sa kanyang bulsa at iniharap sa kanya ang singsing sa loob. Nagkataon na iyon ang singsing na gusto ni Rona na bilhin kanina, at ikinatuwa niya na binili niya ito para sa kanya. Sinabi niya na ito ang kanyang regalo sa anibersaryo, at pagkatapos niyang ilagay ito sa kanyang daliri, sinabi niya sa kanya na mula sa araw na ito, dapat nilang subukang gumawa ng mga bagong bagay ng magkasama. Masayang sumang-ayon si Rona, at habang itinataas niya ang kanyang kamay para humanga sa kanyang singsing, tumunog ang paputok. Habang pinapanood ng masayang magjowa ang fireworks display, lumapit si Rona kay Ryuto at sinabi sa kanya na mahal niya siya. Sinabi niya na gusto niyang patuloy na lumaki ang mga damdaming iyon, at sinabi niya sa kanya na ganoon din ang nararamdaman niya. Ang pagtatapat ng kanilang mga damdamin sa panahon ng mga paputok ay tila nagdulot ng isang romantikong kalooban, kaya't nagkiss sila sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpatuloy ang paaralan mula sa bakasyon, at sinubukan ni Rona na simulan ang kanyang plano sa pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Marie. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ni Marie tulad ng hindi pagpansin sa iyo ng crush mo. Pagkatapos ay lumabas na siya ng klase bago pa makapagsalita si Rona. Nasaksihan ito ni Ryuto at nakaramdam siya ng sama ng loob para kay Rona, kaya nagpa siya siyang pasiglahin ang kanyang loob sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya, at sa kanyang mga kaibigan na maglaro ng survival game kasama niya at ng kanyang mga kaibigan ngayong weekend. Nang dumating ang katapusan ng linggo, nagkita sila sa arcade, at ang mga babae ay kumuha ng toneladang mga larawan dahil sila ay maganda sa kanilang mga combat outfit. Nang matapos na ang mga babae ay lumapit si Ryuto sa kanila, at pilit na tinakpan si Rona sa nakalantad na asset nito dahil ayaw niyang patuloy siyang titigan ng mga tulala niyang kaibigan. Sinabihan siya ni Nicole na huminto at itigil ang pag-arte na parang kulang sa pag-unlad, kaya tumigil siya. Sinubukan ni Akari na makipag-usap kay Makino, ngunit halos mawalan ng malay ang talunan nang marinig niyang binanggit nito ang kanyang pangalan, dahil nagulat siya sa isang top-tier na babae na tulad niya na alam ang pangalan nito. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi nang tawagin siya ni Nicole bilang Aniki, na nagsasabing umaasa siya sa kanila na manalo sa laro. Nakipagtulungan si Nicole kina Rico at Makino para sa laro, naiwan si Ryuto kasama sina Rona at Akari sa kanyang koponan. Sa panahon ng laro, gumalaw si Ryuto na parang isang taong nasa isang espesyal na unit ng ops at madaling pinabagsak ang mga lalaki. Nanatili sana siya sa laro kung hindi siya kumilos na parang isang disposable meat shield at nataman si Rona. Pagkatapos ay inilabas ni Nicole si Akari, at si Rona lang ang naiwan sa laro. Nangako si Rona na maghihiganti para sa kanyang mga kasama, at ginawa niya ito nang maubos ang mga pellets ng baril ni Nicole. Pagkatapos ng laban, humingi siya ng paumanhin kay Ryuto dahil hinayaan siyang matamaan, ngunit sinabi sa kanya ng proud na Ryuto na hindi ito mahalaga dahil sasaluhin pa niya ang granada para sa kanya. Bago ang ikalawang laro, pinutol ni Nicole ang kanyang mga kuko upang mas mahawakan niya ang kanyang baril at makatama ng may katumpakan. Kinuha niya ang rifle ni Rico at tiniyak na siya ang huling nakatayo nang matapos ang laro. Bago sila umalis sa shooting arcade, tinanong ni Rona ang kanyang mga kaibigan kung nakita na ba nila ang kanyang espesyal na hikaw.
Sinabi niya na inilagay niya ang mga ito sa isang case sa loob ng kanyang bag, ngunit hindi niya ito mahanap. Kaya nagpa siya si Ryuto na hanapin ito. Hindi pa niya sinisimulan ang paghahanap ng ipahayag ni Rona na nakita niya ang hikaw sa loob ng kanyang bag matapos itong masusing halongkatin. Habang isinusuot niya ito, nagtaka si Ryuto kung bakit espesyal sa kanya ang hikaw at kung bakit sa isang tenga lang niya ito sinuot. Maya-maya, nagpaalam sina Ryuto at Rona sa kanilang mga kaibigan, at dahil hindi naman sila kailangang umalis kaagad, iminungkahi ni Rona na sumakay sila sa Ferris wheel sa parke. Habang nakasakay sila sa Ferris wheel, nagkiss sila. Pagkatapos, ipinatong ni Rona ang kanyang ulo sa kanyang balikat at sinabi sa kanya na mahal niya siya. Hiniling din niya sa kanya na tapikin ang kanyang ulo tulad ng nakita niyang ginagawa ng mga tao sa mga pelikula, at ginawa niya ito. Sa pag-uwi mamaya, sinabi ni Rona kay Ryuto na masaya siya na sa wakas ay gumagawa na sila ng mga bagong bagay ng magkasama. Nang banggitin niya na halos 3 buwan na silang magkasintahan, tinanong ni Ryuto kung ano ang gusto niyang gawin para sa kanilang anibersaryo. Sinabi ni Rona na tapos na siyang magplano ng mga anniversary date dahil espesyal ang bawat araw na kasama niya ito. Natuwa si Ryuto nang sabihin niya ito, at lalo pa nang sabihin nito sa kanya na baka first time niyang magmahal sa buhay niya. Habang pinapanood niya itong tumatakbo sa unahan, sinabi niya sa sarili na gusto niyang manatili siya sa tabi niya at kailangan niyang mag-aral ng mabuti para maging isang taong maaasahan niya. Kinabukasan, nagulat si Ryuto nang makita si Marie sa kanyang prep school, kaya sinubukan niyang iwasan ito sa pamamagitan ng paggapang sa sahig para makarating sa pinto. Paglabas pa lang niya ng klase ay hinarang siya ni Sekayo, isang dating estudyante sa kanyang paaralan. Inimbitahan siya ni Sekayo sa isang kafe para sa lumang panahon, at habang nag-uusap sila, isiniwalat ni Sekayo na siya ay kumuha ng gap year at kasalukuyang pumapasok sa mga prep class para maghanda para sa mga entrance exam sa kolehiyo. Nang matapos siyang magsalita tungkol sa kanyang sarili, tinanong niya si Ryuto kung bakit siya dumulas sa sahig na parang ahas. Ipinaliwanag ni Ryuto kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa at sinabi sa kanya ang tungkol sa magulo nilang relasyon ni Marie. Matapos marinig ang lahat ng kanyang sasabihin, nangako si Sekayo na tutulungan siyang iwasan si Marie sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya kung makita niya siya sa akademya. Sa susunod na linggo, hiniling ng homeroom teacher sa klase na magboluntaryo na maging bahagi ng komite sa pagpaplano para sa nalalapit na cultural festival. Si Marie ang unang nag-volunteer, pagkatapos ay sina Rona at Akari, na nag-nominate kay Ryuto dahil sinabi ni Nicole na may iba pa siyang dapat gawin. Pagkatapos ninamina ni Ryuto si Rico dahil gusto niyang gumanap na kupido, at tumulong na madagdagan ang pagkakataon ng kanyang kaibigan kay Akari dahil crush niya ito. Si Ryuto, Rona, at Marie ay inilagay sa komite ng pamphlet, at ang mga bagay sa pagitan nila ay naging awkward. Habang tinitingnan ang kanilang mga naunang disenyo ng pamphlet, tinanong ni Rona si Marie kung ano ang gusto niya. Sumagot si Marie na mahilig siyang manood ng mga video, kaya nagsimulang magsalita si Rona tungkol sa mga dance video na napanood niya kamakailan. Tiningnan siya ni Marie na parang lumaki ang ulo niya dahil hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ni Rona, kaya namagitan si Ryuto. Tinanong niya si Marie kung anong uri ng mga video ang pinapanood niya, at sinabi ni Marie na nasisiyahan siya sa panunood ng mga video ng komentaryo sa laro. Nang marinig niya ito, tinanong niya kung kilala niya si Yaoi, at sinabi niya na kilala niya ito. Gayunpaman, hindi siya nasiyahan sa kanyang mga stream. Sinubukan siya ni Ryuto na kumbensihin na ang mga stream ni Yaoi ay ang pinakamahusay, ngunit nadala siya, nakalimutan na si Rona ay nasa silid. Sa susunod na pulong ng komite makalipas ang ilang araw, ipinakita ni Rona sa kanila ang ilang pink sparkly na polyeto na ginawa niya. Sinabi niya kina Ryuto at Marie na ang disenyo ng mga polyeto ay kailangang maging kaakit-akit at kapansin-pansin dahil ito ay festival, ngunit hindi sumang-ayon si Marie sa kanya. Binuksan niya ang kanyang binder na may sample ng pamphlet na pinaniniwalaan niyang mas makakabuti at ipinakita ito sa kanila. Pinaalalahanan niya si Rona na ang pagdiriwang ay hindi para sa mga babae lamang, kaya ang disenyo ng polyeto ay kailangang maging sophisticado at hindi katulad ng isang bagay na ipinagbabawal ng unicorn. Dahil ang dalawang babae ay naniniwala na ang kanilang disenyo ay ang pinakamahusay, hiningi nila si Ryuto para sa kanyang opinyon upang ayusin ang issue. Mas gusto ni Ryuto ang disenyo ni Marie,
ngunit dahil ayaw niyang isipin ni Rona na hindi niya gusto ang disenyo nito, sinabi niya sa mga babae na parehong maganda ang disenyo at hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Nakasalubong ni Ryuto si Marie sa istasyon ng tren sa kanyang pag-uwi noong gabing iyon. Habang awkwardly silang naghihintay sa pagdating ng tren, tinanong ni Ryuto si Marie kung malapit lang ba siya nakatira, at sinabi niya sa kanya na lumipat sila ng kanyang ina sa lugar pagkatapos ng ikalawang diborsyo ng kanyang ina. Mabuti na lang natapos na ni Ryuto ang pag-uusap pagkatapos nito, ngunit patuloy na nagsasalita si Marie at sinabi sa kanya kung bakit siya lumipat ng paaralan. Sinabi niya na ang kanyang stepfather ay nagbabayad ng kanyang matrikula sa dati niyang paaralan, ngunit pagkatapos ng diborsyo, tumigil siya, kaya pumili siya ng isang mas abot kaya. Ang pangalawang dahilan kung bakit niya piniling lumipat sa kanilang paaralan ay dahil gusto niyang maging masaya si Rona. Inamin niya na gusto niyang patawarin siya ni Rona sa mga masasakit na sinabi nito sa kanya noon na ikinagulat ni Ryuto. Tiningnan niya ito ng mabuti, at napagtanto niyang iba siya sa Marie na nagtangkang saktan ang kanyang kapatid ilang linggo na ang nakalipas. Ang pagkaunawang ito ay nakapagpaginhawa sa kanya dahil sigurado siyang magkakasundo ang magkapatid sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na linggo, nagkaroon ng sports festival ang kanilang paaralan, at si Rona ay nakilahok sa karamihan ng mga kaganapan, habang si Ryuto ay nag-cheer sa kanya mula sa gilid. Sa panahon ng item relay, tinawag ni Rona si Ryuto papunta sa track, at magkasama nilang natapos ang karera, na nanalo sa unang pwesto para sa kanilang klase. Habang sinusubukan nilang maghabol ng hininga, pinasalamatan ni Rona si Ryuto sa pag-cheer sa kanya sa kanyang mga laro at ipinakita sa kanya ang kanyang papel, na humiling sa kanya na tapusin ang karera kasama ang taong gusto niya. Pagkatapos, may mga babae na tumawag kay Rona dahil nasa paligid ang kanyang ina at hinahanap siya. Samantala, nasa classroom si Marie na naghahanda para sa cheerleading event kasama si Akari at ang iba pang cheering squad. Pagkatapos magbihis, nagsimula silang maglakad ni Akari sa field ng magkasama, at sinabi niya kay Akari na nagboluntaryo siya para sa cheering team dahil darating ang kanyang ina para panoorin siya. Inisip ni Akari ay cute na gusto niyang magpasikat sa kanyang ina, pero inamin ni Marie na medyo nahihiya siya. Pagdating nila sa field, nawala ang ngiti sa mukha ni Marie nang makitang kausap ni Rona ang kanilang ina. Sinabi niya kay Akari na may nakalimutan siya sa silid-aralan, at tumakbo paalis bago pa matanong ng babae kung ano iyon. Walang kamalay-malay sa nangyari, tinanong ng kanilang ina si Rona kung nakita niya si Marie. Ipinaliwanag niya na pumunta siya dito sa festival dahil sinabi sa kanya ni Marie na kasali siya sa cheerleading event. Nagulat si Rona sa impormasyong ito, dahil hindi niya alam na kasali si Marie sa anumang kaganapan. Nang banggitin ng kanyang ina na babalik siya sa trabaho sa lalong madaling panahon, hiniling siya ni Rona na maghintay habang hinahanap niya si Marie. Sumama sa kanya si Ryuto, kaya naghiwa-hiwalay sila para madali siyang makita. Natagpuan ni Ryuto si Marie sa rooftop, ngunit nang ipaalam nito sa kanya na hinahanap siya ng kanyang ina, wala itong ipinakitang reaksyon. Sa halip, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano siya nakaramdam ng selos nang makita si Rona na kasama ang kanyang ina, at inamin niyang ayaw niyang malaman ng kanilang ina na mayroon silang tampuhan. Sinubukan siyang kumbensihin ni Ryuto na makita ang kanyang ina, ngunit sinigawan niya itong umalis, sinabing wala itong negosyong nakikialam sa kanyang mga gawain. Nakipagtalo si Ryuto na ginawa niya ito dahil kaibigan niya ito, at inaalagaan niya ito. Pinilit nitong aminin na mayroon pa rin itong nararamdaman para sa kanya at kung patuloy itong magiging mabait sa kanya, mas mahuhulog ito sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Rona ang pag-amin ng kanyang kapatid ngunit nagpa siya na huwag ipaalam ang kanyang presensya dahil ayaw na niyang gawing komplikado pa ang mga bagay-bagay. Ilang araw pagkatapos ng sports festival, nakipagpulong ang pamphlet committee sa guro at isang designer na nagpakita sa kanila ng mga printout ng mga disenyo ng bawat babae. Gaya ng dati nilang pagpupulong, mas pinili ng mga babae ang kanilang mga disenyo, ngunit sinabi ng mga guro na mas gusto ang disenyo ni Marie para sa festival. Nang tanungin niya si Ryuto para sa kanyang opinyon, sinubukan niyang ipamuka na mas gusto niya ang disenyo ni Rona, ngunit alam ni Rona na nagsisinungaling siya at pinaamin siya. Nahihiya, inamin niyang mas magandang opsyon ang disenyo ni Marie. Sa kanilang pag-uwi mamaya, sinubukan ni Ryuto na humingi ng tawad kay Rona sa ginawa nito sa pulong, ngunit ayaw nitong makinig.
Sinabi niya sa kanya na siya ay gumagawa ng maraming pag-iisip kamakailan, na nakakagulat dahil ang kanyang ulo ay puno ng kinang at kislap. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang pag-iisip, napagpasyahan niya na si Marie ay isang mas mahusay na tugma para sa kanya kaysa sa kanya dahil magkapareho sila sa maraming paraan, at ang kanilang mga interes at libangan ay ganap na nakahanay, na para bang ito ay nakasulat sa mga bituin. Inamin ni Rona na narinig niya ang kanilang pag-uusap sa rooftop noong sports festival. Tinanong niya kung okay lang sa kanila na ipagpatuloy ang pagsasama kapag nagkikimkam siya ng selos. Bago pa makapagsalita si Ryuto, sinabihan siya nitong hindi muna siya magte-text saglit at saka tumakbo. Sinubukan siyang habulin ni Ryuto, ngunit napatigil siya nang mapagtantong wala na siyang masabi para magbago ang isip niya. Makalipas ang ilang araw, isinumite ni Ryuto ang pinal na disenyo sa guro, na inaprubahan ito. Sa kanyang pagbabalik sa silid-aralan, nakita niya si Rona na may kausap sa telepono. Mula sa kanyang paraan ng pananalita, napag-alaman niyang may kausap siya na mas matanda at iniisip niya kung sino ito. Bago pa niya ito matawagan, lumakad na ito palayo, naiwan sa kanya ang maraming katanungan sa kanyang isipan. Naisip niyang tanungin si Nicole tungkol dito sa paglilinis ng duty mamaya sa araw na iyon, ngunit natakot siya na baka awayin siya nito sa nangyari sa pagitan nila ni Rona. Biglang humarap si Nicole sa kanya, pero imbes na sigawan siya, nagpahayag siya ng pagkadismaya sa nangyari sa pagitan nila ni Rona. Sa kanyang pag-uwi maya-maya, tumakbo si Akari sa kanya at sinabing may apurahang bagay na gusto niyang kausapin. Pumunta sila sa pinakamalapit na burger place, at ibinunyag niya na may hinala siyang may asukal de papa si Rona, na ikinagulat ni Ryuto. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nakita niya si Rona na may kasamang matandang lalaki habang papaalis siya sa K-pop merch store. Noong una, wala siyang iniisip ngunit nagbago ang isip nang mapansin niya ang Gucci bag na dala ni Rona. Inilarawan ni Akari ang lalaki bilang isang matangkad na Giga Chad, kaya ipinakita sa kanya ni Ryuto ang isang larawan ni Kurosaki at tinanong kung siya ang kanyang nakita. Sinabi niya sa kanya na hindi siya, na nagsasabi na ang lalaking nakita niya ay mas bata at posibleng isang estudyante sa kolehiyo. Itinuro ni Ryuto na ang isang estudyante sa kolehiyo ay hindi asukal de papa material, ngunit nangatuwiran siya na kung siya ay mayaman, siya ay kwalipikadong maging isa. Tinanong ni Ryuto kung talagang naniniwala siya na si Rona ang tipo ng babae na may asukal de papa, at sinabi niya na si Rona ay isang sweet na babae na hindi marunong tumalikod sa mga tao kapag sila ay naging mapilit. Sinabi ni Akari na napilitan siyang sabihin sa kanya ang kanyang nakita, dahil alam niyang masama ang mga bagay sa pagitan nila ni Rona at natatakot siyang gumawa si Rona ng isang bagay na pagsisisihan niya. Nagpasalamat si Ryuto sa kanyang pagiging concerned na kaibigan at sinabi sa kanya na nagtitiwala siya kay Rona. Gayunpaman, kung nagpa siya si Rona na may kasamang iba, siya lang ang dapat sisihin. Pagkaalis ng burger place, tinawagan ni Ryuto si Sekayo at sinabing kailangan niya ng tulong. Nang dumating ang araw ng pagdiriwang, inimbitahan ni Ryuto si Sekayo sa paaralan upang tulungan siyang malaman kung totoo ang hinala ni Akari. Sabay-sabay silang naglalakad sa hallway, nakasalubong nila si Akari, na nagsabi kay Ryuto na si Sekayo ang nakita niyang kasama ni Rona, na ikinagulat niya. Nagulat din si Sekayo nang malaman na boyfriend ni Rona si Ryuto kaya pumunta sila sa isa sa mga klase para mag-usap. Tiniyak ni Sekayo kay Ryuto na hindi siya nanliligaw kay Rona, at hindi magiging nang akusahan siya ni Ryuto na isa sa kanyang talunan na exes, at sinabi niyang siya ang ex ni Nicole at ipinaliwanag na hinanap siya ni Rona ilang araw na ang nakalipas dahil gusto niyang kausapin siya tungkol kay Nicole. Inamin ni Sekayo na hindi siya naging mabuting boyfriend kay Nicole dahil nakipaghiwalay siya sa kanya para makipagkulitan sa ibang mga babae. Ang pinakamasama ay nakipaghiwalay siya sa kanya noong nagdiborsyo ang kanyang mga magulang, at mula noon, nagbago siya. Iminungkahi ni Ryuto na kausapin ni Sekayo si Nicole, ngunit tumanggi ito, at sinabing ayaw nitong makipag-ugnayan sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ryuto na hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan, at sinabing baka sorpresahin siya ni Nicole at patawarin siya kung siya ay sincere. Biglang sumugod si Nariko at Makino sa classroom, at sinabi kay Ryuto na may mga lalaking nang aabala agad kina Rona at Nicole. Tumayo si Ryuto at pinasama si Sekayo sa kanila. Nang makarating sila sa labas, pinipigilan ng mga lalaki ang mga babae sa paglalakad. Kaya lumapit si Ryuto sa kanila at hinayla si Rona.
Dahil nandoon pa si Nicole, tinuon niya ang atensyon nila sa kanya, ngunit dumating si Sekayo at sinabihan silang layuan ang kanyang babae. Nagulat si Nicole nang makita siya, ngunit hindi nagpumiglas nang humiwalay siya sa mga lalaki. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya doon, at humingi si Sekayo ng tawad sa sobrang tagal, dahilan para mapaluha si Nicole. Si Ryuto at ang kanyang mga kaibigan ay nakamasid habang inaalo ni Sekayo si Nicole, at biglang ibinalita ni Rico na gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Akari. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit dahil hindi tama na hayaan ang isang kaibigan na gumawa ng isang bagay na kawalang isip ng mag-isa, sinamahan siya ng mga ito sa pag-amin. Tinanong ni Akari kung ano ang nagpaisip sa kanya na sasabihin niyang oo kapag wala siyang alam tungkol sa kanya. Kinwestiyon niya ang nararamdaman nito para sa kanya, at sinabing ang pagtatapat ay dapat na isang bagay na ginagawa ng mga tao upang kumpirmahin ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sa abot ng kanyang pag-aalala, hindi dapat ipagtapat ng isang tao ang kanyang nararamdaman sa isang kapritsyo dahil ang damdamin ay hindi bagay na paglalaroan. Lahat ng sinabi niya ay tumusok sa puso ni Rico na parang pana, at pagkatapos niyang lumayo, humingi ng tawad si Rona sa kanya para sa kanya. Sinabi niya na si Akari ay seryoso sa pakikipag-date at pag-ibig, ngunit hindi makikipag-date sa isang taong hindi niya unang kaibigan. Pagkaalis ni Rona, ang tatlong lalaki ay naupo sa tabi ng dingding, nakadama ng panlulumo sa kanilang malas sa pag-ibig. Gayunpaman, sinabi ni Makino at Rico na maswerte si Ryuto na natutunan siya ni Rona na magustuhan nang magsimula silang mag-date. Sinabi nila na ang kanyang kwento ng pag-ibig ay isang beacon ng pag-asa para sa lahat ng mga nerds na hindi makahanap ng isang taong magmamahal sa kanila. Biglang bumangon si Ryuto, at sinabi sa kanyang mga kaibigan na kakausapin niya sila mamaya dahil kailangan niyang hanapin si Rona. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kanilang silid-aralan upang hanapin si Rona, at habang nakatayo sila sa balkonahe, nag-usap sila tungkol kay Sekayo at kung paano naniniwala si Ryuto na siya ang kanyang asukal de papa. Ipinaliwanag ni Rona na ang bag na nakita ni Akari ay ibinigay sa kanya ng kanyang lola, at nagpasalamat ito sa pagtulong ni Nicole na makabalik kay Sekayo dahil kung hindi niya inimbitahan si Sekayo na tulungan itong mag-espiya sa kanya, hinding-hindi siya makakabawi kay Nicole. Pagkatapos ay sinabi ni Rona na kung ang dalawang tao ay may gusto sa isa't isa, dapat silang magkasama dahil ang buhay ay masyadong maikli para magkahiwalay. Dahil dito, sinabi ni Ryuto sa kanya na gusto niya ang kanyang buhay, gaano man ito maikli, kasama siya. Makalipas ang 2 linggo, magkasamang pumunta sina Rona at Ryuto sa park, at habang nag-uusap sila, sinabi ni Rona na hindi na siya makapaghintay na malaman kung paano natuloy ang pananatili ni Nicole kay Sekayo. Tinanong niya si Ryuto kung kumusta na si Rico dahil hindi pa ito pumapasok sa paaralan simula nang tanggihan siya ni Akari. Sinabi sa kanya ni Ryuto na ang dating masayahin, at chubby na lalaki ay naglalaro ng kanyang pagkabigla sa pagkabasted sa sobrang lamig na mga kondisyon. Dagdag pa niya, may pinagdadaanan din si Makino kaya hindi nagiging maayos ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, nag-usap sina Rona at Akari sa klase nang pumasok si Nicole at sinabi sa kanila na nakipaghiwalay na naman sa kanya si Sekayo, na ikinagulat nila. Nasa hearing distance lang sina Ryuto at Makino kaya nagulat din sila sa balita. Nang maglaon, sa kanyang prep school, hinarap ni Ryuto si Sekayo para sa pakikipaghiwalay kay Nicole. Ipinaliwanag ni Sekayo na ginawa niya ito dahil ayaw niyang matuksong matulog sa kanya kapag alam niyang naghahanda siya para sa isang pagsusulit. Iminungkahi ni Ryuto na hilingin niya kay Nicole na maghintay hanggang matapos ang kanyang mga pagsusulit bago sila magkabalikan, ngunit tumanggi si Sekayo. Sinabi niyang walang magandang mangyayari sa pakikipag-date sa kanya ni Nicole, at gusto niyang i-enjoy nito ang high school years niya. Pagkasabi nito ay tinanong ni Sekayo si Ryuto kung kumusta ang mga bagay sa pagitan nila ni Rona. Sinabi sa kanya ni Ryuto na sa ibabaw, sila ay parang picture-perfect couple. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang relasyon ay nanginginig. Natatakot siya na baka mali ang masabi niya at masaktan ulit siya, kaya pinipigilan niya ang sarili. Maya-maya ay pauwi na si Ryuto at nakasalubong niya si Marie, kaya sabay silang naglakad papunta sa kanilang lugar. Sinabi niya kay Marie na pagkatapos ng gabing iyon, mas gugustuhin niyang hindi na sila mag-isa, at pumayag siya. Sinabi ni Marie na gusto niyang maging masaya si Rona dahil noong mga bata pa sila, palaging binibigay ni Rona ang anumang hilingin niya.
Matapos makalayo si Marie, tinawagan ni Ryuto si Rona. Ngunit habang nag-uusap sila sa telepono, narinig ni Ryuto ang pagsigaw ni Marie at nagmamadaling tingnan kung ano ang mali. Dumating siya nang tumakas ang kanyang attacker, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan, kaya dinala siya nito sa pinakamalapit na guard post. Bago siya iniwan kasama ang mga gwardya, narinig niyang sinabi nito na nalaglag niya ang hikaw niya ngunit hindi niya iyon inisip. Habang naglalakad siya pauwi, tinawagan niya si Rona at sinabi nito sa kanya na ipinaalam niya sa kanyang ina ang nangyari kay Marie. Sinubukan ni Ryuto na ipaliwanag kung bakit kasama niya si Marie noong gabing iyon, ngunit sinabi ni Rona na magagawa niya iyon sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa Sabado bago siya pumunta sa kanyang prep school, dahil mayroon itong mahalagang pag-uusapan sa kanya. Pagdating ng Sabado, nakatagpo ni Ryuto si Rona sa parke at sinubukang ipaliwanag kung bakit niya nakita si Marie noong gabing inatake siya, ngunit sinabi ni Rona na ayaw niyang malaman. Pagkatapos ay sinabi ni Rona na gusto niyang makipagkita sa kanya para sabihin sa kanya na makikipaghiwalay na siya sa kanya. Tiniyak niya kay Ryuto na walang kinalaman sa desisyon niya ang pagkikita nila ni Marie noong gabing iyon, dahil noon pa niya ito pinag-iisipan. Pinasalamatan siya ni Ryuto para sa kanilang oras na magkasama, at sinubukang kumilos na ang kanyang puso ay hindi nadudurog sa 1,000,000 piraso. Sa kasamaang palad, ang lahat ng tao sa parke ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang oras na magkasama, at bago niya malaman ito, siya ay humihikbi na parang bata. Nakiusap siya kay Rona na huwag makipaghiwalay sa kanya, at sinabi sa kanya na nakipagkita siya kay Marie upang sabihin sa kanya na hindi na sila maaaring maging magkaibigan. Umiyak din si Rona, at sinabing ayaw niya talagang makipaghiwalay sa kanya pero ginawa niya ito dahil sa takot. Pagkatapos ay hinayla siya ni Ryuto sa kanya, at habang niyayakap siya, sinabi niyang gusto niyang maranasan ang lahat kasama niya, ang mabuti at masama, dahil iyon ang tungkol sa isang relasyon. Nang maghiwalay sila, humingi ng tawad si Rona sa pagpapalungkot sa kanya, at sinabi niyang hindi lang siya ang may kasalanan. Biglang tinamaan ng larwang sasakyan si Ryuto sa likod ng ulo, at sa halip na magalit sa bata ay nagtawanan sila ni Rona. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Ryuto kay Rona na hindi na niya ito tutulungan sa kanyang misyon na kaibiganin si Marie dahil hindi na niya ito kaibigan. Sinabi ni Rona na hindi ito mahalaga dahil gusto niyang hindi maging kaibigan si Marie kundi maging kanyang kapatid na babae muli. Pagkatapos ay sinabi ni Rona sa kanya na ibinigay niya kay Marie ang pangalawang hikaw na lagi niyang isinusuot sa kanyang kaliwang tenga nang naghiwalay ang kanilang mga magulang. Ibinigay niya ito sa kanya, umaasa na kapag nagkita silang muli, maaari nilang isuot ang mga ito ng magkasama, ngunit sigurado siyang itinapon ni Marie ang kanya sa basurahan. Sinabi ni Ryuto na iningatan ito ni Marie dahil naalala niyang may binanggit siya tungkol sa nawawalang hikaw noong gabing inatake siya. Kinaladkad niya si Rona sa lugar kung saan sinalakay si Marie, at pagkaraan ng ilang sandali ay nakita nila ang hikaw. Doon niya sinabi sa kanya ang dahilan ng paglipat ni Marie sa kanilang paaralan. Napagtanto ni Rona na may pakialam pa rin sa kanya ang kanyang kapatid, at nagpasalamat si Rona kay Ryuto at sinabing alam na niya ang gagawin. Nang sumunod na linggo, inihayag ni Rona at Akari sa klase na si Marie ang kanyang kambal na kapatid, na ikinagulat ng kanyang mga kaklase. Hinayla ng isang nalilitong Marie si Rona palabas ng klase at tinanong kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa, kaya tumugon si Rona sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanyang hikaw. Ipinakita rin niya sa kanya ang nasa kamay niya, habang humihingi siya ng tawad sa hindi niya nagawang tama ng mas maaga. Masayang niyakap siya pabalik ni Marie, ngunit pinutol ng mga kaibigan ni Rona ang kanilang sweet moment dahil gusto nilang makausap sila at matuto patungkol kay Marie.